Sabay kaming nagising ng kapatid ko na may dalawang system. Ang isa ay ang wipeout system. Kayang ubusin ang lakas para alisin ang kahit ano. At ang isa naman ay isang stockpiling system na may sariling storage. Bilang kuya niya, naaawa ako sa kapatid ko dahil sakitin siya mula pagkabata. Pinili ko ang wipeout system na gumagamit ng pisikal na lakas. Habang ang kapatid ko naman, pinili ang stockpiling system. Pero sinong mag-aakala na pagkalipas ng isang linggo, dumating ang katapusan ng mundo. Nanalasa ang matinding lamig at mga kawan ng zombie. Gamit ang wipeout system, ginawa ko ang lahat para lipulin ang mga zombie. At hindi nagtagal, ako ang naging bayani ng syudad. Samantala, ang kapatid ko ay naging simpleng tagabantay lang ng bodega. Sa isang pag-atake ng mga zombie, malubha akong nasugatan at kailangan ko ng supply para mabuhay. Pero nadiskubre kong nilock ng kapatid ko ang pinto ng safe house. Tiningnan niya lang ako ng malamig at sinabing, "Bakit ikaw ang dapat maging bayani?" Habang ako, tagabantay lang ng bodega. Nang muli kong imulat ang mga mata ko, inunahan na ako ng kapatid ko sa pagpili ng wipeout system. Nang masaksihan ko ang ginawa niya, nalaman kong bumalik din siya. Napangisi ako, ang hindi niya alam ay ang mabigat na kapalit ng wipeout system. Ang paggamit nito ay kumukonsumo ng sobrang daming lakas. Kahit pa ako na may malakas na pangangatawan. Pagkatapos kong gamitin yun, nanghihina ako na parang galing sa matinding sakit. Siya pa kaya, isang senyorita na kahit pagbukas ng takip ng bote ay hirap na hirap. Isang gamit lang, siguradong 3 araw siyang babagsak sa kama. Kagigising ko lang nang marinig kong sabihin ng kapatid ko, "Kuya, akin na yung pula." Para siyang bata na takot maagawan ng paboritong laruan. Mabilis niyang inabot at hinawakan ang wipeout system na nasa kanan. Sa sandaling dumampi ang mga daliri niya sa pulang icon. Isang galak na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Sa buhay na to, ako naman ang magiging bayaning titingalain ng lahat. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagyayabang at pangmamaliit. "Kawawang kuya, siguro hindi mo pa alam, no? Nasa akin na ang pinakamalakas na kakayahan. Sa buhay na to, ikaw naman ang luluhod para magmakaawa sa akin." Dahan-dahan, akong lumakad patungo sa pinabayaan niyang stockpiling system. "Ching-ching, sigurado ka ba talaga dyan? Mukhang panglaban yung isang yan. Magiging mahirap yan." Si Jing-ching, nakakakuha lang ng kanyang maladyos na kapangyarihan, ay sobrang lumaki ang ulo sa sandaling iyon. Inawi niya ang kanyang buhok, at nagkunwari siyang nakakaintindi at sinabing, "Kuya, napag-isip-isip ko na rin. Mula pagkabata, ikaw na palagi ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Itong mga madumi at mahihirap na trabahong tulad ng pakikipaglaban, ako na ang gagawa. Yung kulay ginto, malamang isa lang yung storage space. Bagay sa taong maingat na tulad mo. Ikaw na lang ang mag-asikaso ng logistics. Protektahan ako." Napangisi ako sa isip ko. Gusto mo lang din akong gawing kasangkapan mo. Tapos, tulad ng kung paano kita pinrotektahan sa nakaraang buhay. Sagar ng lahat ng pakinabang mo sa akin. Hindi ko na siya pinansin. Iniunat ko ang aking daliri at dahan-daang hinawakan ang gintong simbolo sa aking harapan. Kasunod nito, agad akong binalot ng isang mainit na gintong liwanag. System binding successful. Host, Jing Buffon. Kakayahan, walang hanggan. Pag-iimbak, baguhan. Nananatiling oras bago ang katapusan ng mundo, 167 oras at 59 na minuto. Samantala, si Jing-ching, na matagumpay na ring nakakonekta, ay tuwang-tuwa. Iwinasiwas niya ang kanyang braso sa hangin. Ang kristal na ashtray sa lamesa ay biglang naglaho. Namutla ang mukha ni Jing-ching. Napahawak siya sa dibdib at huminga ng malalim. Pero agad din itong napalitan ng labis na kagalakan sa kanyang mukha. "Totoo nga, totoo. Nasa akin na ang kapangyarihang yun." Lumingon siya sa akin. Wala na sa kanyang mga mata ang dating pag-asa sa akin. Kundi kitang-kitang kay abangan. "Kuya, medyo pagod ako. Ikuha mo nga ako ng tubig. Saka, ibigay mo sa akin yung bank card na iniwan ni mama at papa. Lalabas ako para bumili ng mga gamit para makapaghanda." Ang tono niya, parang nag-uutos sa isang alila. Tinitigil ko itong nakababata kong kapatid na siyang nagtulak sa akin sa bangin sa dati kong buhay. Dahan-dahan kong binigkas ang isang salita, "Leyes." Tila huminto ang hangin sa sandaling iyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jing-ching. Inisip pa niyang baka nagkamali lang siya ng dinig. Mula pagkabata, sunod sa yearn ako sa kanya. "Kuya, anong sinabi mo kanina? Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil inagaw ko yung pulang system. Pero ginawa ko lang naman yun para protektahan ka ah." Sabi ko, "Lumayas ka." Tumayo ako, at tiningnan si Jing-ching mula sa itaas. "At isa pa, bahay ko to. Nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay na to. Bibigyan kita ng 10 minuto para ligpitin ang mga gamit mo. At lumayas ka rito. Nasisiraan ka na ba?" Sa wakas, hindi na nakapagpanggap si Jing-ching. Bahay to ni na mama at papa. Anong karapatan mong paalisin ako? At saka, nagising na sa akin ang pinakamalakas na kapangyarihan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Malapit nang maguno ang mundo. Ako lang ang makakapagligtas sa'yo. Kapag kinalaban mo ko ngayon, kahit na magmakaawa ka pa, hinding-hindi kita tutulungan. Masyado siyang kampante. Akala niya siguro ay luluhod pa rin ako sa kanya tulad ng nakaraang buhay ko. Dahan-dahan akong lumapit kay Jing-ching habang nakangiti.
Hanggang sa nasukol ko siya sa pader. Ang pinakamalakas na kapangyarihan, ha? Buong lakas kong sinuntok ang pader sa tabi ng tenga ni Jingqing. Kasabay ng isang malakas na kalabog. Napasigaw sa takot si Jingqing. Napayuko siya habang tinatakpan ang kanyang ulo. Yang tinatawag mong kapangyarihan. Para lang ba yan magpawala ng mga luma mong damit? Nakalimutan mo na ba? Ang kapangyarihan mo ay para lang mag-alis ng mga bagay. Hindi ito kayang lumikha ng pagkain. Pagkalipas ng 7 araw, babagsak ang temperatura sa negatibong 60 degree. Kapag wala kang makakain at maisusuot, kahit na kaya mong paalay ng buong gusaling ito, mamamatay ka pa rin sa ginaw at gutom. Nang inag ang buong katawan ni Jingqing. Binaliwala niya talaga ang isyong ito. Pero mabilis siyang nagmatigas at sumigaw, "Oh, ano ngayon? Kaya kung magnakaw, sinong maglalakas loob na hindi ako bigyan ng supply? Tatapusin ko siya. Samantalang ikaw, anong silbi ng pagbabantay mo sa bulok na warehouse na yan?" Sa huli, sakin ka pa rin aasa. Ganun ba? Sige, good luck sa'yo. Tinatamad na akong magsayang pa ng laway sa kanya. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Umalis ka na, ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng security para kalagkarin ka palabas. Huwag mong kalimutan, may batas pa rin sa lipunang ito. Pwede kitang ireklamo sa pulis para sa trespassing. Tinitigan ako ni Jingqing habang nakatalikod ako sa kanya, desidido. Halos umapaw na ang matinding galit sa kanyang mga mata. Ayos, sige lang. Dahil ganyan ka kawalang puso, huwag mo kong sisisihin kung maging malupit ako. Pagdating ng katapusan ng mundo, tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin habang hawak mo yung mga basura mo. Jing Bufon, huwag kang magsisi. Pumasok si Jingqing sa kwarto. At basta nalang isiniksik sa malita ang ilang damit at alahas. Hila-hila ang malita, galit na galit siyang sumugod palabas ng pinto. Bago umalis, sinaman niya ako ng tingin. Sa buhay na to, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa harap ko na parang aso. Malakas na nagsara ang pinto. Samandal ako rito, at napabuntong hininga ako ng malalim. Unang hakbang, tapos na. Ngayong wala na ang pabigat. At taksil na handa akong saksakin anumang oras. Malaya na akong makakakilos at makakalaban ng todo. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. Tiningnan ko ang oras. Alas 10 ng umaga, Enero 15, 2026. Mayroon pang eksaktong 7 araw bago dumating ang katapusan ng mundo. Ang bahay kong nagkakahalaga ng halos 8 milyon. Ipinost ko online. Binibenta ng may 20% discount. In-upload ko. Idagdag pa ang mana mula sa mga magulang ko. In-upload ko. Mayroon akong humigit kumulang 11 milyon. In-upload ko. Gusto kong bumuo ng isang lugar na kayang tiisin ang negative 70 degrees na sobrang lamig. Isang fortress para sa apocalypse na kayang labanan ang sangkaterbang zombie. Kailangan ko ring mag-imbak ng sapat na supply para sa isang tao na kayang lustayin sa loob ng ilang henerasyon. Ang perang to, kulang pa ang bara sa ngipin. Kaya naman, agad kong tinawagan ang bangko. Isinangla ko lahat ng shares ko sa kumpanya at pati ang bahay ko. Tumawag din ako sa ilang pribadong nagpapautang. Pagkatapos, lahat ng malalaking online loan platform, pati na ang mga credit card ko ay sinimo ko lahat. Para akong isang desperadong sugarol. Sa loob lang ng isang hapon, ang cash na hawak ko ay umabot na sa 16 milyon. Pwede na to, habang tinitingnan ko ang bank card ko. Ang hilera ng mga numerong nakakasilaw. Wala akong naramdamang kahit kititing na tuwa. Tanging pagmamadali lang ang nararamdaman ko. Basurang papel lang ang pera. Magiging buhay lang ito kapag naipalit na sa mga supply. Minaneho ko yung SUV na hindi ko pa nabebenta. At dumiretso ako sa labas ng syudad. Palinaw ang target ko. Ang abandonadong cold chain logistics park sa West Suburbs. Dati, yun ang pinakamalaking cold storage base sa buong syudad. Pero inabandon na yun matapos tumakas ang may-ari dala ang pera. Liblib ang lugar na yun. Malawak ang paligid, madaling depensahan, mahirap atakihin. Sa dati kong buhay, isang sindikato ang umangkin sa lugar na yon. Naging isa yon sa pinakamalalaking base ng mga survivor. Sa buhay na to, sa akin na to. Hinanap ko yung matandang caretaker ng lugar. Inabutan ko agad siya ng 20,000 cash. Sinabi ko sa kanya na gusto kong rentahan ang lugar para gawing setup ng isang horror escape room sa loob ng kalahating buwan. At sinabi ko ring hindi na kailangan ng kontrata. Susi lang ang kailangan ko. Habang tinitingnan niya yung makapal na bungkos ng pera, halos malaglag na ang pustiso ng matanda sa kitatawa. Walang atubili niyang ibinigay sa akin ang mga susi. Pagkakuha ko ng mga susi, agad kong nilock ang gate mula sa loob. Pumasok ako sa dambuhalang underground cold storage. Kahit 2 taon na itong abandonado. Pero dahil nasa 10 metro ito sa ilalim ng lupa, malamig at mamasa-masa pa rin dito. Nasa 3,000 metro kwadrado siguro ang lawak nito. At 8 metro ang taas ng kisame. Tinusuri ng sistem ang kasalukuyang lugar. Tapos na ang pag-scan, sabi ko sa isip ko. Natagpuan ng isang halos saradong espasyo sa ilalim ng lupa. Pasado sa mga pangunahing requisitos para gawing safe house. I-activate ba ang spatial anchor? Kapag na-anchor na, ang lugar na ito ang magiging bagsakan ng mga supply mula sa totoong mundo. Kahit kailan, gamit lang ang iyong isip. Maaari mong direktang i-teleport dito ang mga gamit mula sa labas. O ilabas dito ang mga gamit mula sa system space.
Okay na ang anchor, secured na ang lugar. Ang susunod, pupunuin ko na to. Nag-drive agad ako, papunta sa pinakamalaking bagsakan ng mga produkto sa syudad. At namili ako ng todo-todo. Dahil sa ginawa kong parang baliw na pamimili. Naging usap-usapan ako sa buong bagsakan. Isang misteryosong binata, kung mamakyo, parang siya ang may-ari ng lahat. Nakuha ko pa nga ang atensyon ng management ng palengke. Pero handa na ang palusot ko. Sinabi ko sa kanila, na para ito sa ilang malalaking minahan sa isang liblib na kabundukan. Para sa kanilang taunang imbak na supply. At saka, malapit na ring isara ang daan paakyat sa bundok. Kaya kailangang makumpleto lahat sa loob ng ilang araw. Sa panahon ngayon na pera ang nagpapatakbo ng lahat. Basta't may pera kang pambayad. Kahit gaano pa kalokohang pakinggan ang dahilan mo. May mga taong tutulong sa'yo na gawin itong kapanipaniwala. Pagsapit ng gabi, ang unang batch ng mga truck na kargado ng supply ay pumasok sa abandonadong pabrika sa kanlurang bahagi ng syudad. Nang matapos magdiskarga ang lahat ng trabahador at makaalis na sila, muli kong nilak ang bakal na tarangkahan. Sa loob ng napakalaking cold storage, nakatambak ang gabundok na supply. Naglakad ako papalapit sa 5 metrong taas na bundok ng bigas. Itinaas ko ang aking kamay, at idinikit ang palad ko sa pinakailalim na sako ng bigas. Ipasok, kasunod noon, ang gabundok na 50 toneladang bigas sa harap ko. Biglang naglaho na lang, pumikit ako, pumasok ang kamalayan ko sa system space. At doon, sa walang katapusang puting espasyo, 50 toneladang bigas ang tahimik na nakalutang sa ere. Nananatili sa dati nitong ayos noong nakasalansan pa. Dito, nakatigil ang oras. Kahit lumipas pa ang 100 taon. Ang lasa nito kapag niluto ay parang bagong saing pa rin. Galing, hindi ko mapigil ang bumulalas. Ang pakiramdam na hawak mo ang lahat sa iyong mga kamay. Datang saya na kontrolado mo ang lahat. Talagang nakakahumaling. Pero simula pa lang ito. Negatibong 60 degrees ng matinding lamig. Walang mapagkukunan ng init. Ang mga pagkain ito ay magiging kasentigas ng mga batong nagyelo. Naghanap din ako ng kaibigan para bumili ng 10,000 tonelada ng smokeless coal at diesel. Pati na rin mga